Niyakap siya ni Leandro mula sa likuran. Mainit ang mga braso nito, pamilyar, at dapat sana ay nagbibigay ng kapanatagan. I love you, mahal ko. Bulong nito sa kanyang tainga, kasabay ng marahang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang sentido. Higit pa sa buhay ko, napapikit si Alena. Dinamdam niya ang malamig na hangin ng dagat sa kanyang balat, ang mahinang ugoy ng yate at ang init ng pagmamahal mula sa kanyang asawa. Ito na iyon, ang perpektong sandali, ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang imahe mula sa salamin ng sliding glass door ng cabin ang sumalubong sa kanya. Isang anino, isang babae. Nakatayo ito sa loob, halos hindi makita sa dilim. Ngunit sapat ang liwanag mula sa buwan para makita niya ang ngiti nito. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Isang nangiting nakakakilabot. Hindi siya pwedeng magkamali. Ilang oras lang ang nakalipas para siyang lumulutang sa alapaap. Sa banyo ng kanilang marangyang suite sa Isla Verde, 2 puting stick ang nakalatag sa ibabaw ng marmol na lababo. Parehong may malinaw na 2 linyang kulay rosas. Twins! Hindi niya napigilan ang paghaplos sa kanyang tiyan na bahagya pa lamang umuumbok. 2 buhay, 2 anghel, bunga ng pagmamahalan nila ni Leandro, na puno ng luha ang kanyang mga mata, mga luha ng purong kaligayahan. Ito ang sorpresa niya para sa kanilang anniversary. Ang pinakamagandang regalong maibibigay niya sa lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Inayos niya ang kanyang sarili, isinuot ang isang simpleng puting bestida na bumagay sa simoy ng hangin sa tabing dagat. Dinala siya ni Leandro sa isang private yacht para sa isang hapunan sa ilalim ng mga bituin. Perpekto ang lahat. Ang masasarap na pagkain, ang mamahaling alak na kunwari, ay hinihigop lang niya. Ang nakakatunaw na mga titig ng kanyang asawa. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, sabi ni Leandro, itinaas ang kopita nito. Ngumiti si Alena at itinaas din ang sa kanya. At para sa pinakamahubay na asawa, may kinuha si Leandro mula sa bulsa nito, isang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Nang buksan niya iyon, isang kumikinang na kwintas na diamante ang tumambad sa kanya. Napasinghap siya. Leandro, hindi mo kailangang gawin to. Walang anumang material na bagay ang makakatumbas sa pagmamahal ko sa'yo, Alena. Pero gusto kong lagi mong suot ang isang bagay na magpapaalala sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Malambing nitong sabi habang isinusuot ang kwintas sa kanyang leeg. Mabigat ang kwintas, malamig sa kanyang balat. Ngunit para kay Alena, iyon ang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Matatag at walang hanggan. Matapos ang hapunan, naglakad sila papunta sa deck ng yate. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinagmamasdan ang mapayapang dagat. Biglang tumunog ang cellphone ni Leandro. Sorry mahal, sagutin ko lang to. Baka importante. Paalam nito at lumayo ng kaunti. Tumangulang si Alena. Ibinigay dito ang privacy na kailangan nito. Sumandal siya sa barandilya, ninamnam ang sandali. Ngunit ang hangin ay tila may dalang mga salita. Mahina, pero sapat na para marinig niya. Kasama ko siya ngayon. Oo, siguro ba, ma? Sigurado na. Everything is set for tonight. No more burdens. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan sa kabila ng mainit na gabi. Ano raw? Burdens? Mga pabigat? Anong ibig sabihin ni Leandro? Sinubukan niyang alisin ang masamang iniisip sa kanyang isipan. Trabaho lang iyon. Siguradong tungkol lang iyon sa kumpanya. May problema sigurong inaayos. Hindi siya dapat mag-isip ng kung ano-ano. Mahal siya ni Leandro. Mahal na mahal. Pagbalik ni Leandro, nakita nito ang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. May problema ba, mahal? Tanong nito. Hinawakan ng kanyang pisngi. Narinig ko yung sinabi mo sa telepono tungkol sa burdens.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro at agad na gumaan ang pakiramdam ni Alena. Ang gwapo talaga ng asawa niya at ang amo ng mukha. Paano niya iyon pag-iisipan ng masama? Iyon ba? Business, mahal. Isang malaking deal na matagal nang sumasakit sa ulo ko. Finally, matatapos na ngayong gabi. Wala nang pabigat sa kumpanya. Paliwanag nito. Hinalikan siya nito sa noo. Huwag mo nang isipin yun. Ang gabing ito ay para sa ating dalawa. Nakahinga siya ng maluwag. Sabi na nga ba, masyado lang siyang nag-iisip. At iyon na ang sandaling niyakap siya ni Leandro mula sa likuran. Iyon na ang sandaling bumulong ito ng mga matatamis na salita. Ngunit ang imahe sa salamin ay hindi nagbabago. Si Katrina Sandoval, ang business associate ni Leandro, ang babaeng palagi niyang nakikita sa mga meeting at party ng kumpanya. Ang babaeng palaging may kakaibang titig sa kanya. Bakit siya nandito? Sa loob ng cabin nila? At bakit siya nakangiti ng ganoon? Isang nangiting puno ng tagumpay. Isang nangiting demonyo. Naramdaman niya ang unti-unting paninigas ng katawan ni Leandro sa kanyang likuran. Ang init ng yakap nito ay biglang naging parang tanikala na pumupulupot sa kanya. Leandro, nanginginig niyang sabi. Bakit siya nandito? Hindi sumagot si Leandro, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa paghinga nito. Ang pagmamahal sa mga bulong nito kanina ay napalitan ng isang nakakabiinging katahimikan. Dahan-dahan, lumingon si Alena. Ang mukha ng kanyang asawa na kanina lang ay puno ng pagmamahal, ngayon ay blanko, malamig, isang estranghero. Ang pinto ng cabin ay dahan-dahang bumukas. Lumabas si Katrina, suot ang isang pulang bestida na tila nagliliyab sa dilim. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas lalong lumawak. Well, hello there, Mrs. Velasco, sabi ni Katrina. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. Or should I say, soon-to-be ex-Mrs. Velasco. Parang isang masamang panaginip, si Alena ay nakatayo sa gitna, sa pagitan ni Leandro, ang kanyang asawa, ang kanyang mundo, at ni Katrina, ang ahas na bigla na lang sumulpot mula sa kadiliman. Ang hangin ay nagsimulang lumakas, dala ang amoy ng alat at paparating na ulan. Anong ibig sabihin nito, Leandro? Tanong ni Alena. Ang boses ay basag at puno ng pagkalito. Binaling niya ang tingin sa lalaking hanggang ngayon ay mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanyang braso. Anong ginagawa niya dito? Sabihin mo sa akin. Bumitiw si Leandro. Ang pagbitiw na yon ay mas masakit pa sa sampal. Tila iyon ang hudyat na pinuputol na nito ang anumang ugnayan nila. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Alena? Tumawa si Katrina, isang tawang walang kagalakan. Ang slow mo pala talaga. Akala ko pa naman matalino ka. Well, I guess love really makes you blind and stupid. Bawat salita ni Katrina ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit hindi si Katrina ang gusto niyang pakinggan. Leandro, please! Pagmamakaawa niya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Mag-explain ka. This is all just a sick joke, right? Isang masamang biro para sa anniversary natin? Tinitigan siya ni Leandro. At sa mga mata nito, wala na siyang makitang pagmamahal. Wala na ang lalaking pinakasalan niya. Ang naroon ay isang malamig, kalkuladong estranghero. Walang biro dito, Alena, sabi ni Leandro. Ang boses ay kasing lamig ng hangin na ngayon ay humahampas na sa kanilang mga mukha. Tapos na ang laro. Laro? Halos pabulong na tanong ni Alena. Oo, isang laro. Sabat ni Katrina, lumapit ito at humalik sa pisngi ni Leandro. Isang laro. Kung saan ang premyo ay ang lahat ng yaman ng pamilya Reyes. At sa wakas, kami na ang nanalo. Naramdaman ni Alena na parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Ang mana niya,
Ang perang ipinagkatiwala niya ng buong buo kay Leandro para palaguin sa kanilang kumpanya. Hindi, umiling si Alena. Isang takas na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi mo yan magagawa. Mahal mo ako, Leandro. Sinabi mo mahal mo ako higit pa sa buhay mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Leandro. Talaga bang naniwala ka doon? Alena, gumising ka. Kailanman ay hindi kita minahal. Ang minahal ko ay ang apelyido mo. Ang pera mo. Ang Velasco Pharmaceuticals na itinayo ko gamit ang bawat sentimo mula sa pamilya mo. Gumuho ang mundo ni Alena. Ang bawat alaala, bawat halik, bawat yakap, lahat ay kasinungalingan. Isa lamang siyang kasangkapan. Isang gintong susi para buksan ang pangarap ni Leandro. Biglang kumulog at kasabay nito ang pagpatak ng malalaking butil ng ulan. Ang dating payapang dagat ay nagsimula ng maging marahas. Mga demonyo kayo, sigaw ni Alena. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng nag-aalab na galit. Mga manloloko, mga magnanakaw. Sinubukan niyang sugurin si Katrina, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Leandro sa magkabilang braso. Napakalakas nito. Wala siyang kalaban-laban. Bitawan mo ako. Pagpupumiglas niya. Hayop ka. Bitawan mo ako. Saan ka pupunta, Alena? Tanong ni Leandro. Ang pagkakahawak ay lalong humigpit. Wala ka nang babalikan. Wala ka nang kahit ano. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, sa gitna ng unos na bumubuhos sa kanila, isang bagay ang pumasok sa isip ni Alena. Ang kanyang huling alas. Ang kanyang mga anghel. Okay. Sige. Kunin niyo na ang lahat. Humihikbing sigaw niya. Ang boses ay nakikipagsabayan sa lakas ng hangin at ulan. Kunin niyo na ang pera. Wala akong pakialam. Pero parang awa niyo na. Isipin niyo naman ang mga anak ko. Natigilan si Leandro. Maging si Katrina ay napakunot ang noo. Mga anak, ulit ni Katrina na may halong pagtataka. Tumingin si Alena ng diretso sa mga mata ni Leandro, hinayaan ang mga luha at ulan na maghugas sa kanyang mukha. Buntis ako, Leandro. Buntis ako sa mga anak mo. Kambal sila. Isang sandali ng katahimikan. Tanging ang dagundong lang ng kulog at ang hampas ng alon sa yate ang maririnig. Nakita ni Alena ang pagbabago sa mukha ni Leandro. Hindi awa, hindi pagsisisi, kundi takot. Ngumisi si Katrina, isang nangising mas nakakatakot pa sa kidlat na gumuhit sa kalangitan. Kambal? Perfect. Akala ko isang problema lang ang kailangan nating alisin. Lumapit ito kay Alena. Hinaplos ang basang-basa nitong buhok. Alam mo, Alena, kanina nag-iisip pa ako kung may katiting na konsensya pa ba itong si Leo. Pero ngayon, binigyan mo kami ng mas matibay na dahilan. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Alena. Ang mga yan, sabi ni Katrina, tinuro ang tiyan ni Alena na may pagkasuklam. Hindi yan mga anghel, mga pagkakamali yan, mga pabigat, mga hadlang sa kinabukasan namin. Ngumiti ito, at chinvis sa kanila, lalo kang dapat mawala. Ang huling katiting na pag-asa sa puso ni Alena ay tuluyan ng namatay. Hinila siya ni Leandro palapit sa barandilya. Nagpumiglas si Alena. Ipinagsama ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit para lamang siyang isang basang sisiw sa mga kamay nito. Leandro, huwag! Maawa ka! Sigaw niya. Ang boses ay paos na. Mga anak mo to. Dugo mo at laman. Itinapat ni Leandro ang mukha nito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Parang dalawang itim na balon na walang hangganan. Hinawi nito ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. At sa huling pagkakataon, nagsalita ito sa malambing na paraan na minsan niyang minahal. Paalam, mahal ko. At sa isang malakas na tulak,
naramdaman niya ang pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit nilamon lang iyon ng rumaragasang hangin at dagundong ng kulog. Sa isang saglit na tila tumigil ang oras, nakita niya ang papalayong ilaw ng yate. Nakita niya ang dalawang anino na nakatayo sa deck, hindi gumagalaw, mga manonood lamang sa kanyang pagbagsak. Ang mga taong minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan. Automatikong napayakap siya sa kanyang tiyan, ang mga anak ko, ang mga anak ko. At pagkatapos, ang dagat. Hindi ito ang payapang tubig na kanyang inaasahan. Ito ay isang pader. Isang pader ng nagyayelong, marahas na tubig na sumalpok sa kanyang likuran ng buong lakas. Nawala ang hangin sa kanyang mga baga. Ang alat ng tubig ay pumasok sa kanyang bibig, sa kanyang ilong, na parang sinusunog ang kanyang lalamunan. Ang dilim ay absoluto. Ang lamig ay kumakain sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sinubukan niyang kumampay, sinubukan niyang lumangoy paakyat, pabalik sa hangin, pabalik sa buhay. Ngunit ang kanyang puting bestida, ang damit na isinuot niya para sa kanilang selebrasyon, ay tila naging isang mabigat na lambat na humihila sa kanya pababa, sa kailaliman. Ang kanyang mga braso at binti ay tila may sariling pabigat, pagod at manhid dahil sa gulat at lamig. Nakikita niya ang liwanag mula sa yate sa ibabaw ng tubig, papalabo ng papalabo, hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok na lang. At pagkatapos, nawala. Iniwan na siya. Iniwan na nila siyang mamatay. Paubos na ang kanyang lakas. Paubos na ang kanyang hininga. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang desperadong sigaw para sa kaligtasan. Ngunit ang dagat ay walang awa. Ang bagyo ay walang pakialam. Habang dahan-dahan siyang nilalamon ng kadiliman ng karagatan, isang huling imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ang mukha ng nagtaksil na asawa o ng kanyang demonyong kabit, kundi dalawang maliliit na mukha na hindi pa niya nakikita, ngunit nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Para sa inyo, patawad. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga talukap, ang paghinto ng kanyang pagpupumiglas, ang pagsuko ng kanyang katawan sa malamig na yakap ng dagat. At pagkatapos, wala na, kundi dilim. Walang hangin, walang tunog. Tanging ang nagyayelong yakap ng kadiliman. Ito na ba ang kamatayan? Isang walang katapusang paglutang sa kawalan? Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may isang bagay siyang naramdaman. Isang mahinang-mahinang pintig, isang halos hindi maramdamang pagtibok na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Dugdug, dugdug. Hindi iyon ang tibok ng sarili niyang puso na matagal nang sumuko. Iyon ay iba, bago, puno ng buhay. Isang kislap ng alaala ang dumaan sa kanyang isipan na tulog. Dalawang linyang kulay rosas, dalawang buhay, dalawang anghel. Ang mga anak ko. Ang kaisipang yon ay naging isang maliit na baga sa gitna ng nagyayelong kadiliman. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi pa. Kailangan nilang mabuhay. Kailangan niyang mabuhay para sa kanila. Isang puwersa na hindi niya alam kung saan nanggaling ang nagtulak sa kanya na kumilos. Nag-umpisa siyang kumampay, isang galaw na unay mahina, halos walang epekto. Ngunit ang bawat pintig na nararamdaman niya mula sa kanyang sinapupunan ay nagbibigay sa kanya ng lakas para sa inyo. Kumampay siya ng kumampay, pataas, palayo sa kadilimang humihila sa kanya. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw na sa sakit, naghahanap ng hangin, hanggang sa liwanag. Isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mga matang nakapikit. At pagkatapos ay hangin. Marahas siyang umubo, inilalabas ang maalat na tubig na pumuno sa kanyang baga. Huminga siya ng malalim at kahit gaano kasakit, iyon ang pinakamatamis na hangin na nalanghap niya sa buong buhay niya. Nakalutang siya. Buhay siya. Ang bagyo ay humina na.
ngunit malalaki pa rin ang mga alon na nag-uugoy sa kanya. Wala siyang makita kundi ang malawak na karagatan at ang abuhin na kalangitan ng papalapit na umaga. Wala na ang yate, wala na si Leandro. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig sa ginawa takot. Gaano siya katagal na sa tubig? Nasaan siya? At ang pinakamahalaga sa lahat, ayos lang ba sila? Ang pagod ay muling bumabalot sa kanya. Wala na siyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay kumapit sa isang piraso ng kahoy na palutang-lutang malapit sa kanya at ipikit ang kanyang mga mata. Ipinapaubaya ang kanyang sarili sa agos ng dagat. Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas nang maramdaman niyang may humihila sa kanya. Magaspang, tila isang lambat. Iminulat niya ang kanyang mga mata, isang bangkang pangisda, at isang mukha ng isang matandang lalaki, kulubot dahil sa araw at alat ng dagat, ang nakatingin sa kanya ng may pagkaalarma. Diyos ko po, narinig niyang sabi ng matanda. Buhay pa ang babae. Naramdaman niya ang malalakas, ngunit maingat na mga kamay na humihila sa kanya paahon mula sa tubig. Inilalapag siya sa sahig ng maliit na bangka. Bago siya tuluyang mawalan muli ng malay, narinig niya ang huling sinabi nito. Huwag kang mag-alala. Hija, ligtas ka na. Nang muli siyang magising, ang una niyang naramdaman ay ang init. Nakahiga siya sa isang papag, nababalutan ng isang makapal, ngunit magaspang na kumot. Ang amoy ng lugar ay pinaghalong usok ng kahoy, tuyong isda at dagat. Mula sa maliit na bintana, nakikita niya ang sikat ng araw. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang naramdaman niya sa buo niyang katawan. Leandro! Napasigaw siya, at ang sigaw na yon ay nagbalik sa lahat ng alaala. Ang pagtataksil, si Katrina, ang pagtulak, ang malamig na dagat. Napahawak siya sa kanyang tiyan at doon na bumuhos ang takot. Ang mga anak ko. Humikbi siya. Ang mga baby ko. Bumukas ang pinto ng maliit na kubo. Pumasok ang matandang mangingisda na nagligtas sa kanya. May dala itong isang mangkok ng mainit na sabaw. Dahan-dahan lang, hiha, sabi nito sa mahinahong boses. Huwag ka munang masyadong gumalaw. Nasaan ako? Sino po kayo? Ang mga anak ko. Kailangan kong malaman kung ayos lang sila. Nagmamakaawa niyang sabi. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Inilapag ng matanda ang mangkok sa isang maliit na mesa. Ako si Ben. Nakita kita sa dagat kaninang madaling araw. Nagpatawag na ako ng doktor dito sa aming baryo para tingnan ka. Kasunod ni Mang Ben ay pumasok ang isang babaeng may katandaan na rin, may dalang isang maliit na bag. Siya na siguro ang doktor. Lumapit ito sa kanya ng may maamong namang ngiti. Magandang umaga, Hija. Ako ang doktor. Titingnan lang natin ang kalagayan mo at ng mga dinadala mo, okay? Tumangulang si Alena. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Pinakinggan ng doktor ang tibok ng kanyang puso. Tiningnan ang kanyang temperatura. Pagkatapos, dahan-dahan nitong inilagay ang isang lumang stethoscope sa kanyang tiyan. Ilang sandali itong nakikinig. Inililipat-lipat ang stethoscope sa iba't ibang parte ng kanyang tiyan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang taon ng paghihirap para kay Alena. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng doktor, ang pagbabago sa ekspresyon nito. Bakit po? May problema po ba? Tanong ni Alena. Hindi na makahinga sa tensyon. Tumingin ang doktor kay Mang Ben. Pagkatapos ay malungkot na tumingin pabalik sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ikinatatakot ko, hiha. Nagsimula ang doktor sa malumanay na boses. Dahil sa matinding stress at sa lamig na dinanas ng katawan mo, isa na lang ang tibok ng puso na naririnig ko. Gumuho ang mundo ni Alena sa pangalawang pagkakataon. Isang nakakabininging ingay ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi maari. Hindi po. Dalawa sila. Kambal sila. Sigaw niya.
sinusubukang bumangon. Tingnan niyo po ulit, nagkakamali lang kayo. Pinigilan siya ng doktor at ni Mang Ben. Niyakap siya ng doktora habang humahagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawala. Ang isa sa kanyang mga anghel. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si mama. Paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng kanyang mga hikbi. Habang kayakap siya ng doktor, narinig niya itong nagsalita muli. Pero, natigilan si Alena sa pag-iyak. Pero, pag-uulit ng doktor, matibay ang isa. Napakatibay niya. Kumakapit siya ng husto. Isang himala na buhay pa siya matapos ang lahat ng pinagdaanan ninyo. Kailangan mong maging matatag para sa kanya. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, isang maliit na kislap ng bituin ang lumitaw. Nawala ang isa, ngunit may isang natira. Isang mandirigma, isang himala. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ulit ang mahinang pintig na yon. Ang pintig na nagbigay sa kanya ng lakas para lumangoy paakyat. Ang pintig na ngayon ay ang tanging dahilan niya para mabuhay. Habang tahimik siyang umiiyak, isang iyak ng pighati para sa nawala at isang iyak ng pasasalamat para sa natira. Naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Mang Ben. Ang mga mata nito ay hindi lang puno ng awa. Mayroon itong kakaibang bigat, tila may malalim na nauunawaan. Nang makaalis na ang doktor at silang dalawa na lang ang natira, nagsalita si Mang Ben sa isang boses na seryoso at puno ng kahulugan. Kilala ko ang ama mo, Hija, at kilala ko rin ang demonyong asawa mo. Ang mga salita ni Mang Ben ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kubo. Mas malakas pa sa ugong ng dagat sa labas. Natuyo ang lalamunan ni Alena. Ang mga luhang kanina lang ay para sa nawala niyang anak ay napalitan ng isang blangkong pagkakatulala. Ano pong sinabi ninyo? Hirap niyang tanong. Kilala niyo ang papa ko? Tumango si Mang Ben. Ang mga mata ay puno ng pighati at isang malayong alaala. Umupo siya sa isang maliit na upuang kahoy sa tabi ng kanyang papag. Ang imahe niya bilang isang simpleng mangingisda ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang taong may bigat na dinadala. Hindi Ben ang tunay kong pangalan, Hija. Panimula niya. Ako si Benjamin Suarez at ako ang dating chief accountant ng iyong ama, si Don Ricardo Reyes. Napasinghap si Alena. Suarez, ang pangalang iyon, pamilyar, isang pangalan mula sa kanyang kabataan na matagal na niyang nakalimutan, ang tapat na kanang kamay ng kanyang ama. Si Tito Ben na palaging may dalang candy para sa kanya tuwing bibisita sa kanilang bahay. Tito Ben? Halos pabulong niyang sabi. Pero ang sabi ni Papa, umalis ka, ninakawan mo raw ang kumpanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mang Ben. Iyon ang istoryang pinakalat niya. Ang istoryang sinigurado niyang paniwalaan ng lahat. Niya? Sinong niya? Ang asawa mo. Sagot ni Mang Ben. At sa pagkakataong yon, ang galit sa boses nito ay hindi na maitago. Si Leandro Velasco. Nagsimulang magkwento si Mang Ben. Ikinuwento niya kung paano dumating si Leandro sa kumpanya bilang isang bata, ambisyoso, at napakagaling na marketing trainee. Mabilis itong umangat dahil sa angkin nitong karisma at talino. Maging ang kanyang ama ay humanga rito. Ngunit si Mang Ben, na sanay sa mga numero, ay may napansin. Maliit na halaga sa simula. Mga ghost deliveries, mga pekeng resibo, mga transaksyon na mahirap i-trace. Sinubukan kong sabihin sa papa mo, pagpapatuloy ni Mang Ben, ang boses ay nanginginig sa pagsariwa ng nakaraan. Pero si Leandro ay magaling. Inunahan niya ako. Ginamit niya ang tiwala ng papa mo laban sa akin. Pinalabas niya na ako ang gumagawa ng mga irregularidad na siya mismo ang may pakana.
peke, pero perpekto ang mga ebidensyang itinanim niya laban sa akin. Naalala ni Elena, ang gabing umuwi ang kanyang ama, na galit na galit. Naalala niya ang pagbanggit nito sa pangalan ni Suarez. Naalala niya kung paano ipinagtanggol ni Leandro ang kanyang ama. Sinabing buti na lang at natuklasan agad ang pagnanakaw. Si Leandro, ang kanyang bayani noon, ang demonyo niya ngayon. Pinalayas ako na parang aso, Elena. Sabi ni Mang Ben, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala akong nagawa. Masyado siyang pinagkakatiwalaan ng lahat. Nawalan ako ng trabaho, ng reputasyon. Bumalik ako dito sa probinsya kung saan ako lumaki at namuhay bilang isang simpleng mangingisda para itago ang kahihiyan. Kinuha ni Mang Ben ang isang lumang baul mula sa ilalim ng kanyang papag. Mula roon, inilabas niya ang isang makapal at luma ng ledger. Amoy luma itong papel, ngunit maingat na inalagaan. Inilapag niya ito sa tabi ni Elena. Pero hindi ako umalis ng walang laban. Itinago ko ito, sabi ni Mang Ben. Ang kopya ng orihinal na ledger, bago niya ito manipulahin, bawat kaduda-dudang transaction, bawat pirang nawawala na papunta sa mga lihim na account na natuklasan kong nakapangalan sa kanya. Minarkahan ko lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binubuklat ang ledger. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Mang Ben at sa tabi ng mga numero may mga maliliit na pulang marka at tala. Mga pangalan ng kumpanyang hindi niya kilala. Mga halaga na tumutugma sa mga investment na sinasabi noon sa kanya ni Leandro. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang pundasyon ng Velasco Pharmaceuticals, ang bawat poste, bawat pader nito, itinayo mula sa perang ninakaw, mula sa sarili niyang pamilya. Ang pagtataksil ay hindi nagsimula sa yate. Hindi ito nagsimula nang dumating si Katrina. Nagsimula ito maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula ito sa unang nangiti, sa unang paghawak ng kamay. Ang buong buhay niya kasama si Leandro ay isang malaking kasinungalingan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinapatay ang bawat hibla ng sakit at pighati. Sa lugar nito, isang bagong damdamin ang nabuhay. Isang damdaming madilim, matatag, at nakakapasong parang apoy. Galit. Purong, walang halong galit. Hindi na siya iiyak para kay Leandro. Hindi na siya iiyak para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Tapos na ang pagluluksa. Ngayon, oras na para sa paghihiganti. Itinikom niya ang ledger. Tumingin siya kay Mang Ben. Ang mga mata ay may bagong determinasyon. Tito Ben, sabi niya, ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Tulungan niyo po ako. Tumango si Mang Ben. Tila matagal nang hinihintay ang mga salitang iyon. Anong kailangan mong gawin, Hija? Kailangan kong mawala, sabi ni Alina. Para sa kanila, patay na ako. Kailangan kong manatiling patay. Kailangan kong magtago, magpalakas, at bumalik para kunin ang lahat ng sa akin. Kinabukasan, sa tulong ni Mang Ben, dinala siya nito sa isang maliit na bangko sa kabilang bayan. Isang maliit na personal savings account na binuksan pa ng kanyang ina para sa kanya noong dalaga pa siya. Isang account na hindi kailanman nalaman ni Leandro dahil para dito, ito ay barya-barya lamang. Ngunit ang barya-barya na yon ang magiging binhi ng kanyang pagbabalik. Matapos i-withdraw ang lahat ng laman nito, nagpunta siya sa banyo ng bangko. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay halos hindi na niya makilala. Maputla, may mga pasa, at ang mga mata ay puno ng sakit. Ngunit sa likod ng sakit na yon, may apoy na nagsisimula ng magliyab. Hinaplos niya ang kanyang tiyan para sa anak niyang nawala at para sa anak niyang kumakapit pa. Huminga siya ng malalim. Namatay na si Elena Reyes ngayong gabi. Bulong niya sa kanyang refleksyon, ang bawat salita ay isang panunumpa. At mula sa kanyang mga abo, isang bagong babae ang isisilang.
5 taon. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Elena na ang oras ay kayang maghilom ng sugat, pero hindi nito kayang burahin ang mga peklat. At ang mga peklat niya ay malalim, nakaukit hindi lang sa kanyang balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Mama, ayaw ko na po ng hotdog, sabi ng isang maliit na boses, sabay tulak sa platong nasa harapan nito. Ibinaba ni Elena ang kanyang cellphone at hinarap ang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang milagro, ang kanyang lakas. Angelo, anak, 2 kakagat na lang please, para maging strong ka like your superhero. Malambing niyang sabi. Si Angelo, sa edad na 5 taon, ay ang perpektong pinaghalong itsura niya at niya. Meron itong mga mata ni Elena, ngunit ang hugis ng panga at ang buhok na medyo kulot ay nakuha nito sa lalaking gusto na niyang ibaon sa limot. Bawat pagtingin niya sa kanyang anak ay isang halo ng dalisay na pagmamahal at isang mapait na paalala. Okay po, 1 bite lang, sabi ni Angelo, at isinubo ang isang maliit na piraso ng hotdog. Ngumiti si Elena at ginulo ang buhok nito. Sa isang maliit at malinis na apartment sa isang abalang kalye, sa Cebu sila naninirahan. Malayo sa mansyon sa Maynila, malayo sa karangyaan. Ngunit dito, ligtas sila. Dito, sila ang nagmamay-ari ng kanilang buhay. Sa pangalang Elena Cruz, isa siyang freelance financial analyst. Isang pangalang simple at hindi nakakatawag ng pansin. Gamit ang perang nakuha niya at ang talino sa negosyo na minana niya sa kanyang ama, nagtayo siya ng isang maliit na investment firm. Hindi ito nakapangalan sa kanya. Siyempre, lahat ay dumadaan sa mga abogado at dummy accounts. Ang kanyang espesyalidad, paghahanap ng mga maliliit na startup na may potensyal at paglalagak ng maliit na puhunan. Isang kamay niya ay nagpapakain kay Angelo, habang ang isa ay muling kinuha ang cellphone. Nasa kabilang linya ang isa sa kanyang mga business contact. Yes, sir. I've reviewed the portfolio, sabi niya sa professional na tono, habang pinupunasan ang sarsa sa bibig ni Angelo. The projections for the tech company look promising. Yes. I suggest we increase our shares by 15% before the end of the quarter. Trust me on this. Ito ang buhay niya ngayon. Isang maselang sayaw sa pagitan ng pagiging ina at pagiging isang multo sa mundo ng pananalapi. Matapos niyang ihatid si Angelo sa eskwelahan, umuwi siya sa kanilang apartment. Ang katahimikan ay parehong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan para magtrabaho at ng espasyo para maalala ang lahat. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aaral ng mga financial reports nang may kumatok. Si Mang Ben, o Lolo Ben, gaya ng tawag sa kanya ni Angelo. Lihim din itong lumipat sa Cebu 1 taon matapos siyang tulungang makatakas para daw may katuwang siya sa pag-aalaga kay Angelo at para masigurong ligtas sila. Kumusta ang pinakamagaling kong financial genius? Bati nito, may dalang isang supot ng pandesal. Lolo Ben naman, natatawang sabi ni Elena. Okay lang. Eto, sinusubukang palaguin ang mga buto para maging puno. Mag-iingat ka palagi, Hija. Paalala ni Mang Ben, ang mukha ay seryoso. Habang lumalaki ang anino mo, mas madali kang makita. Alam ko po, Lolo Ben. Maingat po ako, sagot niya. Nang hapon na yon, habang mahimbing na natutulog si Angelo para sa kanyang siesta, naglalaro ang bata sa sahig. Gumuguhit ito sa isang piraso ng papel. Mama, tawag nito nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginuguhit. Lahat po ng classmates ko may papa. Si Marco laging sinusundo ng papa niya. Bakit po ako wala? Natigilan si Elena. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Huminga siya nang malalim at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Anak? Hinaplos niya ang buhok nito. Ang papa mo. Naging star na siya sa langit. Star po? Tanong ni Angelo. Ang mga mata ay bilog at puno ng curiosity. Kaya po ba ang liwanag niya sa gabi? Tumango si Elena.
Pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Isang kasinungalingan para protektahan ang isang katotohanan na mas masakit pa sa kamatayan. Oo, anak. At palagi kanyang binabantayan mula sa taas. Kaya dapat lagi kang maging good boy, ha? Opo, Mama. Sabi ni Angelo at niyakap siya. I love you, Mama. I love you more, my Angelo. I love you more than all the stars in the sky, sagot niya. Niyakap ito ng mahigpit na, para bang sa yakap na yon nakasalalay ang kanyang buhay. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Angelo, binuksan niya ang kanyang laptop para tapusin ang ilang trabaho. Isang email ang biglang pumasok. Galing ito sa isa sa kanyang mga abogado. Ang subject, Urgent, Tech Startup Buyout. Nanginginig niyang binuksan ang email. Ang maliit na tech company na pinaglaanan niya ng malaking bahagi ng kanyang puhunan, 2 taon na ang nakalipas. Binili ng isang malaking kumpanya mula sa Singapore. Ang halaga ay 10 beses na mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Napatingin siya sa numero, sa net profit na papasok sa kanyang mga account. Hindi siya makapaniwala. Hindi lang ito pera. Ito ay bala. Bala para sa gera na matagal na niyang inihahanda. Ito na ang simula. Ang tunay na simula. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na matagal nang hindi niya naisuot. Isang nangiti ng tagumpay. Dahil sa magandang balita, nag-browse siya ng mga business news online. Gusto niyang malaman kung sino ang mga malalaking manlalaro sa merkado ngayon. At doon, sa homepage ng isang sikat na business magazine, nakita niya sila. Isang malaking litrato, isang mag-asawang nakangiti, magkayakap. Tila sila ang hari at reyna ng mundo. Ang headline, Power Couple of the Year, Leandro and Katrina Velasco, on Building an Empire and a Life of Love. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alena. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila biglang umakyat lahat sa kanyang ulo. Ang saya na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang pamilyar na apoy na muling nagliyab sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga ngiti. Ang mga ngiting iyon, ang huli niyang nakita bago siya itulak sa dagat. Mga ngiting puno ng kasinungalingan at tagumpay na itinayo sa kanyang pighati. Hinawakan niya ng mahigpit ang mouse. Ang mga buto sa kanyang daliri ay namumuti. Pinakatitigan niya ang kanilang mga masayang mukha sa screen. Magpakasaya kayo, bulong niya sa malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na pangako. Magpakasaya kayo. Dahil malapit nang matapos ang paghahari ninyo, ang sigaw ay laging naroon, kahit sa katahimikan. Isang sigaw na walang tunog, nilalamon ng malamig at madilim na tubig. Ang mukha ni Alena, puno ng luha at pagtataksil, ay ang imaheng sumasalubong kay Leandro Velasco tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Bigla siyang napabangon mula sa kama, basang-basa ng pawis. Napahawak siya sa kanyang dibdib, habol ang hininga, na tila siya ang nalulunod, hindi si Alena. Ang malambot na Egyptian cotton sheets ng kanilang kama sa penthouse ay tila nakapulupot sa kanya na parang isang sapot. Panaginip, isang masamang panaginip na paulit. Ulit na dumadalaw sa kanya sa loob ng 12 taon. Ano na naman yan, Leo? Ang boses ni Katrina mula sa tabi niya ay walang bahid ng pag-aalala. Puno ito ng iritasyon. Nakabukas na ang ilaw sa kanyang bedside table at nakatingin ito sa kanya. Ang mukha ay nakakunot. Wala. Masamang panaginip lang, sagot ni Leandro. Sinubukang pakalmahin ang kanyang paghinga at ang kumakabog niyang puso. Laging ganyan ang sagot mo, sabi ni Katrina. Umupo ito at hinarap siya. For 12 years, laging masamang panaginip lang. Hindi ka ba napapagod, Leo? We are living the dream. We have everything. Pero gabi-gabi, para kang binabangungot. Just drop it, Katrina.
Mariin niyang sabi. Tumayo siya at nagtungo sa glass wall ng kanilang kwarto kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Bonifacio Global City. Ito ang kanyang kaharian. Siya ang hari. Pero bakit pakiramdam niya ay anumang oras ay guguho ito? No, I won't drop it, kit ni Katrina. Sumunod ito sa kanya. Alam mo kung anong solusyon dyan? Isang anak, isang tagapagmana, isang bagay na magpapatunay na totoo ang pamilyang to, at hindi lang isang business partnership. Hinarap siya ni Leandro. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ayoko. Hindi pa ako handa. Hindi ka handa? O natatakot ka lang? Pang-uudyok ni Katrina. Natatakot ka na baka maging hadlang din siya, ganoon ba? Na baka kailanganin mo na namang magtapon ng pabigat? Ang mga salitang yon ay parang sampal. Alam ni Katrina kung saan siya tatamaan. Iyon ang kanilang sumpa. Ang krimen na nagbugkos sa kanila ay siya ring lason na unti-unting pumapatay sa kanilang pagsasama. Huwag na huwag mong babanggitin ulit yan, banta ni Leandro. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Bakit? Dahil totoo? Tumawa si Katrina nang walang kagalakan. Nakuha na natin ang lahat, Leo. Pero ang totoo, nabubuhay tayong pareho sa takot. At habang wala tayong anak, habang hindi nakapangalan sa akin ang kalahati ng yaman mo, mas malaki ang takot ko. Hindi na siya sumagot. Naglakad siya papasok sa kanyang walk-in closet at nagsuot ng mamahaling suit. Wala nang saysay ang pag-uusap. Pareho lang silang paikot-ikot sa isang bangungot na sila mismo ang gumawa. Sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng Velasco Tower, sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho. Ang mga numero, ang mga kontrata, ang mga pulong, ito ang kanyang mundo. Dito, siya ang may kontrol. Dito, walang mga multo. Binuksan niya ang kanyang private laptop para tingnan ang isang encrypted email. Ngunit isang hindi pamilyar na email ang nasa pinakaitaas ng kanyang inbox. Walang subject. Ang nagpadala ay isang string lang ng mga numero at letra. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Iisang linya lang ang nakasulat. Isang pangungusap na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. The sea remembers everything. Napatitig siya sa screen. Ang tasa ng kape ay nanigas sa kanyang kamay. Ang puso niyang pinakalma niya kanina ay muling nagsimulang tumakbo ng mabilis. Sino to? Paano nila nalaman ang private email address niya? Ilang sandali. Pagkatapos ay pilit niyang tinawanan ng sarili. Kalokohan. Gawa-gawa lang ito ng mga kakompetensya niya sa negosyo. Marami silang gustong magpabagsak sa Velasco Pharmaceuticals. Isa lang ito sa kanilang mga maruruming taktika para guluhin ang isip niya. Mga duwag, bulong niya sa sarili. Agad niyang dinilit ang email. Sinubukang burahin iyon, hindi lang sa kanyang computer, kundi pati na rin sa kanyang isipan. Ngunit huli na, ang lason ng takot ay naipasok na. Pumasok ang kanyang executive secretary na si Marisa. Sir, good morning. Your 10 o'clock meeting has been moved to 11. Okay. Anything else? Tanong niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong disposisyon. Yes, sir. Sabi ni Marisa, tiningnan ang kanyang tablet. May follow-up po yung office ng investor from Europe. They are very eager to proceed with the initial talks. Mukhang desidido po talaga silang bumili ng malaking shares sa kumpanya. Ito ang balitang hinihintay ni Leandro. Isang malaking investment na lalong magpapatatag sa kanyang imperyo. Good. Anong pangalan ulit ng lead investor nila? Tiningnan ni Marisa ang kanyang notes. Hindi po nila sinasabi ang buong pangalan for security reasons, sir. Very private po. They just go by the initials. AC. Ang hangin sa ika-40 palapag ng pinakabagong gusali sa Cebu Business Park ay malamig at kontrolado. Sa loob ng isang opisina na napapalibutan ng floor-to-ceiling glass,
kung saan tanaw ang buong syudad, isang babae ang nakatayo na parang isang general na nagmamasid sa kanyang teritoryo. Si Elena Reyes, o sa mundong ito, si Elena Cruz, ay hindi na ang babaeng puno ng takot at luha. 12 taon na ang nakalipas. Ang suot niyang itim na corporate dress ay tila baluti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mga mata, na minsan ay salamin ng inosenteng pag-ibig, ngayon ay naglalaman ng isang malamig at kalkuladong apoy. The offer has been sent. They received it 5 minutes ago. Sabi ng isa sa kanyang mga abogado, isang matalim na lalaki na nasa edad 40. Good, sagot ni Alina. Hindi inaalis ang tingin sa tanawin. Monitor all their internal communications. I want to know the second Leandro Velasco opens that file. Yes, ma'am. Sagot ng isa pang miyembro ng kanyang maliit at pinagkakatiwalaang team. Sa loob ng mahigit isang dekada, ito ang kanyang naging buhay. Ang bawat startup na kanyang tinulungan, bawat investment na kanyang pinalago, lahat ay may iisang layunin. Ang makalikom ng sapat na pondo at kapangyarihan para sa araw na ito. Ang araw na kakatok siya sa pinto ng Velasco Pharmaceuticals, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mananakop. At ang pangalan ng kanyang sandata, AC. Elena Cruz, isang entidad na walang mukha, walang nakaraan, ngunit may reputasyon na tila isang bagyo sa mundo ng international investment. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas. Ito na yon, walang atrasan. Ma'am, sabi ng kanyang tech expert. He opened the file. Pinapatawag niya ang asawa niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alina. As expected. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang eksena na parang isang pelikula. Si Leandro, nakaupo sa kanyang trono, ang mamahaling leather chair, sa likod ng kanyang dambuhalang mesa. Ang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang pagkasabik. Ang mga numero sa offer na ipinadala niya ay sadyang ginawa para maging imposible, ngunit nakakatuksong tanggihan. Ito ay sapat na para doblehin ang halaga ng Velasco Pharmaceuticals sa isang iglap. Papasok si Katrina, ang reyna sa kanilang huwad na kaharian. Maganda pa rin, ngunit ang mga linya ng stress at paranoia ay nagsisimula nang makita sa paligid ng kanyang mga mata. It's too good to be true, Leo. Sasabihin nito, ang boses ay puno ng pagdududa. Who is this AC? Bakit bigla na lang siyang susulpot at mag-aalok ng ganito kalaking pera? This smells like a trap. At sasagutin siya ni Leandro na binulag na ng kasakiman. This doesn't smell like a trap, Katrina. This smells like victory. This is our ticket to the Global League. Ang kanilang pagtatalo, ang kanilang kawalan ng tiwala sa isa't isa. Yun ang unang bitak na gusto niyang likhain. Ma'am, muling sabi ng kanyang tech expert na pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-set sila ng meeting. Gusto nilang makausap ang representative ni AC. Bukas, 10 a.m., sa opisina ni Mr. Velasco. Humarap si Elena sa kanyang team. Tumingin siya sa isang pamilyar na mukha sa sulok ng kwarto. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng isang matalim at pinasadyang suit. Ang kanyang buhok ay kulay abo na, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Si Mang Ben. O sa araw na ito, si Mr. Benjamin Suarez, ang pinagkakatiwalaang senior advisor ni AC. Lolo Ben, sabi ni Elena, ang boses ay malambot, ngunit puno ng awtoridad. Handa na po ba kayo? Tumango si Mang Ben, isang kislap ng determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Isinilang ako para sa araw na ito. Hija. Kinabukasan, sa loob ng isang van na puno ng high-tech surveillance equipment, ilang bloke mula sa Velasco Tower, pinanood ni Elena ang lahat sa isang serye ng mga monitor. Nakikita niya ang video feed mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa butones ng Amerikana ni Mang Ben. Naririnig niya ang bawat salita.
Pumasok si Mang Ben sa opisina ni Leandro. Ang aroganteng ngiti ni Leandro ay sumalubong sa kanya. Hindi nito nakilala ang matandang accountant na minsan nitong siniraan at ipinatapon. Ang nakikita lang nito ay ang kinatawan ng isang malaking pera. Mr. Suarez, welcome. Bati ni Leandro, inilahad ang kamay. Mr. Velasco? Sagot ni Mang Ben, ang boses ay kalmado at propesyonal. Tinanggap ang pakikipagkamay. Nagsimula ang usapan. Puro negosyo, mga porsyento, mga projections, mga kondisyon. Si Mang Ben ay mahusay. Bawat sagot niya ay tumpak at pinag-isipan, lalong nagpapakita ng kapangyarihan at kredibilidad ng misteryosong si AC. Pagkatapos ng halos 1 oras, nang malapit nang matapos ang usapan, inihagis ni Mang Ben ang pain. Ang aming principal, si AC, ay laging humahanga sa mga pundasyon. Sabi ni Mang Ben sa isang kaswal na tono, kung paano na itatayo ang isang dakilang imperyo, tulad ng sa inyo. Naniniwala siya na ang tunay na lakas ng isang kumpanya ay nakasalalay sa pinakauna nitong mga batong panulok. Napanood ni Alina sa monitor kung paano bahagyang nanigas si Leandro. Isang halos hindi mapansing pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga. Ang salitang pundasyon at batong panulok ay tumama sa target. Nag-ubo si Leandro para itago ang kanyang pagkataranta. Well, of course, hard work and dedication. Iyon ang aming pundasyon, Mr. Suarez. Ngumiti si Mang Ben. I'm sure it is. Nasisiyahan na si Alena. Ang unang buto ng pagdududa ay naitanim na. The terms are acceptable. Sabi ni Leandro, ibinalik ang usapan sa negosyo. For now, pero may isa akong kondisyon. Ano yon, Mr. Velasco? Tumingin si Leandro ng diretso sa kamera na para bang alam niyang may nanonood sa kabilang panig. Gusto kong makausap si AC directly. Isang video call. I don't do business with ghosts. Sa loob ng van, lahat ay napatingin kay Alena. Naghihintay ng kanyang desisyon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang isda ay kumagat na sa pain. At ngayon, hihilahin na niya ang PC. Tumingin siya sa kanyang communication officer. Sabihin mo kay Mr. Suarez na tanggapin ang kanyang kondisyon. Ang boardroom ng Velasco Pharmaceuticals ay puno ng tensyon. Si Leandro ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Katabi si Katrina na hindi maalis ang pagdududa sa mukha. Sa kanilang harapan, isang dambuhalang monitor ang nagpapakita ng logo ng investment firm ni AC. I still don't like this, Leo. Bulong ni Katrina. This is too risky. Isang video call. Paano kung ano? Putol ni Leandro. This is my way of taking control. Gusto kong makita kung sino ang kaharap ko, kahit sa screen man lang. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang soundproof at dimly lit na kwarto sa Cebu, nakaupo si Alena sa harap ng isang serye ng mga monitor at isang high-definition camera. Ang kanyang mukha ay nasa anino. Sadyang inayos ang ilaw para maging malabo ang kanyang itsura, isang misteryosong silweta lamang. Sa kanyang tabi, isang voice modulation software ang handa ng baguhin ang kanyang boses sa isang tonong mas malalim at walang kasarian. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang pulso ay mabilis. Yes, ma'am. Voice modulator is active. Image diffusion is set. We are ready. Sagot ng kanyang tech expert. Then let's begin. Sa screen sa Maynila, ang logo ay nawala at napalitan ng isang madilim na imahe. Isang anino ng isang tao na nakaupo sa isang high-back chair. Walang makitang mukha, walang makitang detalye. Mr. Velasco, Mrs. Velasco, it's a pleasure to finally meet you, in a manner of speaking. Ang boses na lumabas sa mga speaker ay malalim, bahagyang metaliko, at imposibleng makilala.
Napakunot ang noo ni Leandro, ngunit ang awtoridad sa boses na yon ay hindi maikakaila. AC, panimula ni Leandro, sinubukang maging dominante. I appreciate you taking the time. My wife and I just want some assurance. Assurance? Putol ng boses mula sa anino. Mr. Velasco, ang pera ko ang assurance. Ang mga numerong nasa harap ninyo ang assurance. The question is not whether I am legitimate. The question is your company truly worth my investment? Natigilan si Leandro. Ang kontrol na gusto niyang makuha ay biglang naagaw. Of course, it is. Mabilis na sagot ni Katrina na ayaw magpatalo. Velasco Pharmaceuticals is one of the top-performing companies in Southeast Asia. I know, sagot ng boses. I've studied your company's history extensively, mula sa simula. Ang bawat tagumpay, ang bawat sakripisyo na ginawa para maitayo ito. Naramdaman ni Alena ang isang matamis na kasiyahan habang pinapanood ang reaksyon nila sa kanyang monitor. Ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Leandro, ang mahigpit na pagkakahawak ni Katrina sa kanyang ballpen. Ang laro ay gumagana. Ang video call ay tumagal ng 30 minuto. Sa bawat tanong ni Alena, ipinaparamdam niya ang kanyang malalim na kaalaman tungkol sa kumpanya, mga detalye na tanging isang insider lang ang maaaring makaalam. Ito ay lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala na si AC ay isang lehitimong investor. Ngunit kasabay nito, ito rin ay nagtanim ng isang nakakakilabot na pakiramdam sa kanilang mga puso. I will be in touch, sabi ng boses bago magtapos ang tawag. At ang screen ay muling naging itim. Natahimik ang boardroom. He or she knows too much, sabi ni Katrina. Ang boses ay nanginginig. Parang kilala niya tayo, Leo. Imposible, sagot ni Leandro, kahit na siya mismo ay nababahala. Isang malupit na investor lang yan. Ganyan talaga sila mag-research. Huwag kang paranoid. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang paranoia ang naging sandata ni Alena. Isang hapon, habang si Katrina ay nasa kanyang opisina, isang encrypted email ang pumasok sa kanyang inbox mula sa isang hindi kilalang source. Sa loob, isang financial statement, isang offshore account sa Cayman Islands, nakapangalan kay Leandro Velasco at may lamang milyon-milyong dolyar. Kasabay nito, si Leandro naman ay nakatanggap ng isang katulad na email, isang dokumento na nagpapakita ng mga preliminary inquiries sa isang top divorce lawyer sa Makati. Ang nag-inquire, isang Mrs. K. Velasco. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. Nang gabing iyon, ang penthouse nila ay naging isang larangan ng digmaan. Ano to, Leo? Nagtatatago ka ng pera sa akin? Sigaw ni Katrina, iwinawas-iwas ang printout ng bank statement. At ano naman to? Ganti ni Leandro, ibinato sa mesa ang papel mula sa divorce lawyer. Plinaplano mo na akong iwan at kunin kami ang kalahati. Kaya pala atat na atat ka sa investment ni AC. Hindi ako yan. Wala akong kinalaman dyan. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ganyan din ang sinabi mo tungkol sa account na to. Mga sigawan, mga akusasyon, mga basag na gamit. Ang pundasyon ng kanilang relasyon na binuo sa isang krimen ay napakababaw pala. Isang tulak lang at nagsisimula na itong gumuho. Sa kanyang apartment sa Cebu, pinanood ni Alena ang lahat sa pamamagitan ng isang audiobug na matagumpay na naitanim ng isa sa kanyang mga tauhan na nagpanggap na maintenance crew. Habang nakikinig siya sa kanilang pag-aaway, hinahaplos niya ang buhok ng natutulog na si Angelo. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tanging ang malamig na kalkulasyon ng isang mangangaso na nagmamasid habang ang kanyang mga biktima ay nagkakagulo sa loob ng kanyang bitag. Ngunit si Katrina, na isang ahas, ay hindi basta-basta susuko. Kinabukasan, habang si Leandro ay nasa isang business trip, tinawagan niya ang isang tao.
Isang pribadong investigador na kilala sa pagiging marumi at epektibo. "I have a job for you," sabi ni Katrina sa telepono. Ang boses ay puno ng galit. "There's a ghost named AC. I want you to find out who this ghost is. I want to know everything. Walang ititira, kahit ang pinakamaliit na detalye." Ang pribadong investigador na kinuha ni Katrina ay mukhang mas mukha pang masamang loob kaysa sa mga kliyente nito. Nakaupo ito sa harap ng mesa ni Katrina habang si Leandro ay nakatayo malapit sa bintana. Nagkukunwaring nagbabasa ng isang dokumento, ngunit ang totoo'y nakikinig sa bawat salita. "Mahirap siyang i-trace, ma'am," sabi ng PI. Inilapag ang isang manipis na folder sa mesa. Ang AC na ito ay parang multo. Walang social media, walang public records. Ang pera niya ay dumadaan sa napakaraming shell corporations mula sa Europe hanggang Asia. "So, you have nothing?" Iritableng tanong ni Katrina. "I'm paying you a fortune and you give me nothing?" "Hindi po sa ganoon," kalmadong sagot ng PI. "Mayroon po akong isang sinulid, isang maliit na hibla na pwede nating hilahin." Binuksan nito ang folder. Lahat ng mga korporasyon niya, bago pa man lumaki, ay may iisang pinagmulan. Ang pinakaunang mga transaksyon, ang seed money. Lahat ay nagmula sa iisang lugar. And where is that? Isang maliit na rural bank, ma'am, sa probinsya ng Cebu. Cebu. Ang pangalan ng lugar ay tumama kay Leandro na parang isang malakas na sampal. Bigla siyang napahinto sa pag-scroll sa kanyang tablet. Cebu? Bakit pamilyar? Bakit may malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang batok? "Cebu," ulit ni Katrina, halatang bigo. "Ano namang makukuha natin sa Cebu? Baka doon lang nagkataon na may contact siya." "Posible po, ma'am. Pero iyon lang po ang lead natin sa ngayon," sabi ng PI. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, ang isip ni Leandro ay lumilipad, Cebu. Paulit-ulit na tumatakbo ang salita sa kanyang isipan. Isang malayong alaala, isang halos nakalimutang pag-uusap sa isang hapunan. Maraming taon na ang nakalipas. Si Alena, masaya at nakangiti. Nagkukwento tungkol sa kanyang mga kamag-anak. "Mayroon akong isang tiyahin doon, mahal," sabi nito sa kanya. "Kapatid ng medyo malayo na naming kamag-anak, pero doon siya nakatira sa Cebu." Isang tiyahin sa Cebu, isang multong investor na ang pinagmulan ay sa Cebu. 12 taon na ang nakalipas. Isang babae. Bigla siyang nanlamig. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang mga piraso ng puzzle na hindi niya alam na hawak niya ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imaheng napakapangit at imposible. Hindi maaari. Patay na siya. Siya mismo ang nagtulak. Nakita niya, ngunit ang duda na minsan nang naitanim ay nagsimula ng mag-ugat at lumaki na parang lason. Paano kung hindi siya namatay? Paano kung nakaligtas siya? Paano kung sa loob ng 12 taon ay nagpaplano siya? "Excuse me?" sabi ni Leandro. Ang boses ay mababa at kontrolado. Ngunit sa loob niya ay isang bagyo ang nagwawala. Lumabas siya ng opisina ni Katrina at naglakad ng mabilis papunta sa sarili niyang teritoryo. Pagkapasok niya, agad niyang kinuha ang kanyang private cellphone. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security team, isang dating militar na handang pumatay para sa tamang halaga. "Pumunta ka sa Cebu. Ngayon din," utos ni Leandro. Walang paligoy-ligoy. "Magpadala ka ng mga tao. I want you to look for any trace." Isang babae at posibleng isang bata. Dumating sila doon mga 12 taon na ang nakalipas. Hanapin niyo siya. Walang iiwang bato na hindi nakataob. Understood? Ang hapon ni Alena ay payapa. Katatapos lang ng online meeting niya sa kanyang mga abogado. Ngayon, naghahanda siya ng merienda para sa pagdating ni Angelo mula sa eskwelahan. Habang naghihiwa siya ng mansanas,
Napatingin siya sa isang litrato na nakadikit sa kanilang refrigerator. Si Angelo, noong unang araw nito sa eskwela, nakangiti ng malapad. Napangiti siya. Ang lahat ng panganib, ang lahat ng hirap, sulit ang lahat para sa ngiting iyon. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone, isang numero na tanging si Mang Ben at ang kanyang pinagkakatiwalaang security head lang ang nakakaalam. Hello? Ma'am? Sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang kanyang security head. Ang tono nito ay apurado. May problema tayo. May mga taong nagtatanong-tanong dito sa Cebu. Natigilan si Elena. Nahulog ang hawak niyang kutsilyo sa sahig. Anong klaseng pagtatanong? Naghahanap sila ng impormasyon tungkol sa isang babae na dumating dito 12 taon na ang nakalipas. Isang babaeng posibleng may kasamang anak. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nahanap na nila ako. Hindi. Nahanap na nila ang trail, ang anino niya. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Si Angelo, nasa playground ng eskwelahan. Masaya. Walang kamalay-malay at napapalibutan ng mga bata. Isang perpektong target. Agad siyang napahawak sa pader para suportahan ang sarili. Ang kalmadong strategist na si ACI biglang naglaho. Ang natira ay si Elena, isang ina na labis na natatakot para sa buhay ng kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang kahinaan. Sinilip niya ang orasan. Malapit nang matapos ang klase ni Angelo. Nasaan sila ngayon? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Hindi namin sigurado, ma'am. Naghiwa-hiwalay sila. Pero ang isa sa mga sasakyan nila, papunta sa direksyon ng eskwelahan ni Sir Angelo. Sa isang paaralan sa Cebu, ang tawa ng mga bata ay pumupuno sa hangin habang naglalaro sila sa ilalim ng araw. Si Angelo ay masayang nakikipaghabulan sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pawis at purong kaligayahan. Sa kabilang kalye, isang itim na van na may tinted na bintana ang nakaparada. Sa loob, isang lalaki ang nagmamasid sa mga bata sa pamamagitan ng isang pares ng binoculars. Tumigil ang kanyang tingin sa isang batang lalaki na may pamilyar na hugis ng mukha. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa apartment, kukunin na sana ni Elena ang susi ng kanyang kotse para sunduin si Angelo ng mas maaga nang biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Si Mang Ben. Sinagot niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Lolo Ben. Elena. Ang boses ni Mang Ben sa kabilang linya ay puno ng panik. Isang bagay na hindi pa niya narinig kailanman. Nandito na sila. Alam nila ang tungkol kay Angelo. Ang panik ay parang lason na mabilis kumalat sa ugat ni Elena. Ang kanyang unang instinct ay tumakbo, kunin si Angelo at magtago sa pinakamalayong lugar na kaya nilang puntahan. Ngunit habang hawak niya ang malamig na doorknob, isang boses ang pumigil sa kanya. Ang boses ng babaeng binuo niya mula sa abo sa loob ng 12 taon. Hindi. Kung tatakbo siya ngayon, habang buhay na silang tatakbo, hindi niya hahayaang mabuhay si Angelo sa takot. Hindi na. Tapos na ang pagtatago. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Ang huling piraso ng plano, ang pinakamapanganib sa lahat, ay kailangan na niyang isagawa. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya, pero wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Lolo Ben, pakinggan niyo po ako. Sunduin niyo si Angelo. Huwag kayong dumaan sa karaniwang ruta. Dalhin niyo siya sa Safe House B. Huwag kayong magpapakita kahit kanino. Hintayin niyo ang tawag ko. Pero Hiha, paano ka? Nag-aalalang tanong ni Mang Ben. Kailangan ko pong tapusin ito, sabi ni Elena. Ang boses ay matigas na parang bakal. Oras na para makilala nila ang multo. Ibinaba niya ang tawag at agad na
tinawagan ng kanyang abogado sa Maynila. The timeline has moved up. Activate Phase 3 now. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang isang nakatagong kompartimento sa kanyang aparador. Sa loob, isang itim na maleta. Kinuha niya yon at inilapag sa kama. Habang nag-aayos siya, ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Ang yakap ni Angelo kaninang umaga bago ito pumasok sa eskwela. Ang pangako niya sa sarili sa harap ng salamin sa isang banyo sa probinsya. Ang sakit ng malamang isa lang sa kanyang mga anak ang nabuhay. Ang lahat ng iyon, ang sakit, ang pag-ibig, ang galit, ay nagiging panggatong para sa gagawin niya. Niyakap niya ang isang maliit na larawan ni Angelo sa kanyang bedside table. Para sa iyo ito, anak, bulong niya. Pangako, pagkatapos nito, hindi na tayo magtatago. Sa Velasco Tower, ang tensyon ay mas lalong tumitindi. Si Leandro at Katrina ay nasa boardroom, naghihintay ng balita mula sa Cebu. Nahanap na ba nila? Tanong ni Katrina, hindi mapakali sa kanyang upuan. Not yet, sagot ni Leandro. Nakatitig sa kanyang cellphone. But they have eyes on a boy. Isang batang lalaki na kamukha ko nung bata ako. Napahawak si Katrina sa kanyang bibig. Diyos ko, Leo, totoo nga. Ang tanong, sabi ni Leandro, kung buhay siya, nasaan ang ina niya? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marisa, ang sekretary ni Leandro, na tila nagmamadali. Sir, Ma'am, an urgent message from the office of AC. What is it? She, or they, want to finalize the deal. Today. Nag-aalok po sila na pipirmahan na ang kontrata sa press conference ninyo para sa bagong produkto. Mamayang gabi. Nagkatinginan si Leandro at Katrina. Ang press conference, sa harap ng daan-daang mamamahayag at mga kamera. And one more thing, sir, dagdag ni Marisa. AC will be there, in person. Gusto raw po niyang personal na pumirma sa kontrata kasama ninyo sa stage. Isang bitag. Iyon ang unang pumasok sa isip nilang dalawa. Isang bitag na napakalinaw. Ngunit kasabay nito, isa rin itong oportunidad. Ang pagkakataong mahuli at makilala ang multong, matagal nang gumugulo sa kanila. Sa harap mismo ng publiko, they think they can corner us, sabi ni Katrina. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Little do they know, tayo ang mag-aabang sa kanila. Accept the offer, utos ni Leandro kay Marisa. Tell them we are delighted. Nang gabing iyon, ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga mamamahayag, mga business tycoon, at mga socialite. Ang lahat ay naroon para saksihan ang paglulunsad ng bagong miracle drug ng Velasco Pharmaceuticals. At ang mas malaking balita, ang makasaysayang partnership nito sa misteryosong investor na si AC. Sa backstage, naglalakad si Leandro at Katrina, puno ng kumpiyansa. Nag-utos na sila ng karagdagang security. Ang bawat sulok ng hotel ay may mga mata. Walang makakalabas o makakapasok nang hindi nila nalalaman. Tonight, we end this, bulong ni Leandro kay Katrina. Tonight, we bury the ghost for good, sagot nito. Dumating ang oras. Tinawag na sila ng MC para umakyat sa entablado. Umupo sila sa kanilang mga itinalagang upuan sa tabi ng isang bakanteng silya na may pangalang AC. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang lahat ay naghihintay. And now, sabi ng MC sa mikropono, let us all give a warm welcome to the visionary investor, the force behind this groundbreaking partnership, AC. Ang lahat ng mata ay napunta sa entrance ng ballroom. Ang malaking pinto na gawa sa kahoy ay dahan-dahang bumukas. Isang anino, isang babae. Naglalakad siya ng may kumpiyansa at awtoridad. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa marmol na sahig.
Bawat hakbang ay isang pahayag. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nakatutok lamang sa entablado. Sa entablado, si Katrina ay napakunot ang noo. Sino yan? Parang pamilyar. Si Leandro ay hindi makapagsalita. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila tumigil sa pag-agos. Ang mundo ay biglang naging silent movie. Dahil ang babaeng naglalakad palapit sa kanila, ang babaeng tinatawag ng lahat na AC, ay isang multo na 12 taon na. Tiyang pilit na binabaon sa limot. Ang kanyang buhok ay iba. Ang kanyang pananamit ay iba. Ang kanyang aura ay iba. Ngunit ang mukhang iyon, siya pa rin. Umakyat si Elena sa entablado. Dumiretso siya sa podium, hindi pinapansin ang 2 taong nakatulala sa kanya na parang nakakita ng isang aparisyon. Inayos niya ang mikropono. Tumingin siya sa mga kamera, sa daan-daang taong naroroon. At pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kina Leandro at Katrina. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magandang gabi," sabi niya. Ang kanyang boses, na ngayon ay hindi na binago ng teknolohiya, ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Marahil ay naaalala niyo pa ako. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang daan-daang tao, ang kumikislap na mga kamera, ang mga naghihintay na mamamahayag, lahat ay tila natigilan sa oras. Ang tanging gumagalaw ay ang mga mata ni Leandro at Katrina. Mga matang puno ng hindi makapaniwalang takot, nakatitig sa multo na bumangon mula sa kanilang madilim na nakaraan. Para kay Elena, ang katahimikang yon ay musika. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa kanila. Hinayaan niyang namnamin nila ang bawat segundo ng kanyang pagbabalik. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Leandro. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Katrina. "Ano? Anong kalokohan to?" Si Leandro ang unang nakabawi ng boses. Tumayo ito. "Sino ka? Anong karapatan mong kalokohan?" Putol ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Itinuro niya ang malaking screen sa likuran nila, kung saan kanina lang ay nakapaskil ang logo ng Velasco Pharmaceuticals. "Kung ganoon, simulan natin ang kalokohan." Nag-signal siya sa kanyang tech team na nag-aabang. Ang logo sa screen ay biglang nawala at napalitan ng isang imahe. Isang pahina mula sa isang luma at naninilaw na ledger. Ang pamilyar na sulat kamay ni Mang Ben at ang mga pulang marka sa tabi ng mga kaduda-dudang transaksyon. "Ang pundasyon," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. "Ang pundasyon na ipinagmamalaki mo, Leandro. Ang hard work and dedication. Ang totoo, ito ang pundasyon mo. Ang pera ng pamilya ko. Ang bawat sentimo na ninakaw mo mula sa aking ama, na siyang ginamit mo para itayo ang imperyo ng kasinungalingan na ito." Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga manunood. Nagsimulang mag-flash ang mga kamera na parang kidlat. "That's absurd! That's fake!" Sigaw ni Leandro. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at pagkaalarma. "Security! Security! Ilabas niyo ang babaeng to." "Huwag kang mag-alala, Leandro. Nagsisimula pa lang ako," sabi ni Elena. Hindi natitinag. "Bukod sa pagiging magnanakaw, ano pa nga ba kayo?" Muling nagbago ang nasa screen. Isang audio file na may petsang 12 taon na ang nakalipas. Pinindot ni Elena ang isang maliit na remote sa kanyang kamay at ang boses ni Leandro ay pumuno sa ballroom. Isang boses na mas bata, ngunit parehong tuso. "Everything is set for tonight. No more burdens." Kasunod nito, ang boses ni Katrina, mas matinis at puno ng lason. "Chinvi sa kanila, lalo kang dapat mawala."
At ang huli ang pinakamasakit sa lahat. Ang sariling boses ni Leandro, malambing ngunit nakakakilabot. Paalam, mahal ko. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na pagkakagulo na ang maririnig. Ang mga tao ay napatayo. Ang mga reporter ay nagsisiksikan papalapit sa entablado. Itigil nyo yan. That's fabricated. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Leandro, ngunit ang kanyang boses ay nalulunod na sa ingay. Si Katrina naman ay tuluyan ng bumigay. Sinungaling! Ahas ka! Dapat ay namatay ka na. Dapat ay nilamon ka na ng dagat. Sigaw nito na parang isang baliw. Ang kanyang magandang ayos ay naglaho na, napalitan ng isang mukha ng purong galit at pagkasuklam. Sinubukan nitong sugurin si Elena, ngunit napigilan ito ng mga security guard ng hotel. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Elena, matatag na parang isang bato. Ito na ang hustisya. Ang matamis, matagal niyang hinintay na hustisya. Hindi lang ako ang bumalik para maningil, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay muling umangat sa gitna ng ingay. At sa hudyat na yon, bumukas ang pinto sa gilid ng ballroom. Pumasok si Mang Ben, nakasuot ng simpleng barong. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may dignidad. At hawak niya sa kamay ang isang batang lalaki na may suot na maliit na suit. Ang kanyang mga mata ay bilog, nagmamasid, sa nakakabighaning eksena sa kanyang harapan. Si Angelo. Ang lahat ng ingay ay tila muling huminto. Lahat ng mata ay napunta sa bata. Dahan-dahang naglakad si Mang Ben at si Angelo papalapit sa entablado. Tumingin si Angelo sa nagwawalang si Katrina. Pagkatapos ay sa namumutlang si Leandro. Ang kanyang mga mata, na mga mata rin ni Leandro, ay puno ng pagkalito. Humarap ang bata kay Leandro. Sa katahimikan ng buong ballroom, ang inosenteng boses ng isang 5 taong gulang na bata ay umaling-aungaw na parang isang hatol mula sa langit. Ikaw ang papa ko, sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Itinuro niya si Leandro. Pagkatapos, lumingon siya at itinuro si Elena na ngayon ay may mga luhang dumadaloy sa pisngi, mga luha ng tagumpay at sakit. Pero si Mama ang tagapagtanggol ko. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpaguho sa lahat. Kasabay nito, bumukas ang lahat ng pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, nakauniforme at armado, dire-diretsyong naglakad patungo sa entablado. Leandro Velasco, sabi ng hepe ng pulisya. You are under arrest for the attempted murder of Valena Reyes and for multiple counts of fraud. 2 pulis ang lumapit kay Leandro. Ang lalaking minsan ay hari ng kanyang mundo ay hindi na lumaban. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang imperyo ay gumuho na. Narinig ni Elena ang matamis na tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso. Ngunit habang kinukuha na ng mga pulis si Leandro, si Katrina, na hawak ng 2 guard, ay tila nakahanap ng isang huling hibla ng lakas ng isang demonyo. Nagpumiglas ito ng malakas. Sa pagkakagulo, nadampot nito ang isang matulis na letter opener mula sa mesang ginamit para sa pagpirma ng kontrata. Ang mga mata nito ay hindi na nakatingin kay Elena. Nakatitig ito kay Leandro na dinadala na palayo. Ang pag-ibig at obsesyon nito ay naging purong kapaitan. Kung hindi ka mapapa sa akin, sigaw nito. Ang boses ay basag at puno ng kabaluan. Walang magmamay-ari sa'yo. At sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata, na puno ng luha at galit, ay naging ganap na ligaw. Ang sigaw ni Katrina ay tumagos sa gitna ng kaguluhan, isang huling desperadong sigaw ng isang kaluluwang tuluyan nang nawala sa kadiliman. Bago pa man may makakilos, sa isang mabilis at marahas na galaw, itinarak niya ang matulis na letter opener sa sarili niyang dibdib. Ang huling imaheng nakita ng lahat ay ang kanyang mga matang nakatitig kay Leandro habang dinadala ito palayo.
puno ng isang nakakatakot na halo ng pag-ibig, galit at pagsisisi. At pagkatapos, bumagsak siya sa sahig. Mabilis na tinakpan ni Elena ang mga mata ni Angelo. Iniharap ito sa kanyang dibdib para hindi nito makita ang karahasan. Niyakap niya ito ng mahigpit habang ang kaguluhan ay sumabog sa kanyang paligid. Ang ballroom na dapat sana ay lugar ng kanyang tagumpay ay naging eksena ng isang trahedya. Ilang buwan ang lumipas, ang balita tungkol sa iskandalo sa Velasco ay naging headline sa loob ng maraming linggo. Si Leandro Velasco ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang imperyo na itinayo sa panloloko ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Si Katrina Sandoval naman ay idineklarang dead on arrival sa ospital. Ang kanyang kwento ay naging isang babala tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng obsesyon. Ang dagat sa Batangas ay kalmado na. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakatayo si Elena sa dalampasigan, sa mismong lugar kung saan malapit ang resort na dati naging saksi sa kanyang pighati. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng sakit sa kanyang puso. Tanging kapayapaan. Sa kanyang tabi, si Angelo ay masayang nagtatakbo. Hinahabol ang maliliit na alon. Hawak ni Elena ang isang maliit na kumpol ng puting bulaklak. Para sa kapatid mo, bulong niya sa hangin. Para sa anghel na nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Dahan-dahan siyang lumapit sa tubig at inilapag ang mga bulaklak. Hinayaan itong dalhin ng alon papalayo. Papalayo. Hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa malawak na karagatan. Ito ang kanyang huling paalam. Ang pagsasara ng isang kabanata na puno ng sakit. Kinabukasan, sa Velasco Tower na ngayon ay opisyal ng Reyes Holdings Tower, pumasok si Alina hindi bilang isang multo, kundi bilang ang bagong CEO. Sa kanyang unang board meeting, iniharap niya ang kanyang bagong pananaw para sa kumpanya. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa panloloko. Sabi niya sa mga miyembro ng board, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Mula ngayon, itatayo natin itong muli sa pundasyon ng katotohanan at pagtulong. Inanunsyo niya ang kanyang plano. Ang malaking bahagi ng kita ng kumpanya ay hindi na mapupunta sa bulsa ng iisang tao, kundi sa isang bagong tatag na pondo. Ipinakikilala ko sa inyo ang Reyes Angelo Foundation, sabi niya, habang isang bagong logo ang lumitaw sa screen sa likuran niya. Isang logo ng isang kamay na nag-aalay ng tulong sa isa pa. Ang misyon natin, tulungan ang mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Bibigyan natin sila ng legal na tulong, ng suportang pinansyal, at ng pagkakataong makapagsimulang muli. Gagamitin natin ang mga abo ng nakaraan para magtanim ng isang bagong hardin ng pag-asa. Isang palakpakan ang umaling-awngaw sa loob ng boardroom. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang silid na yon ay napuno ng pag-asa, hindi ng takot. Nang hapong yon, sa kanyang bagong opisina, tinatanaw ni Elena ang syudad mula sa bintana. Ang syudad na minsan ay sumagisag sa kanyang pagkatalo, ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. Bumukas ang pinto at pumasok si Angelo, tumatakbo palapit sa kanya. "Mama!" Binuhat niya ito at niyakap ng mahigpit. "Hello, my love. How was school?" "It was great. I drew our family," sabi nito. Ipinakita ang isang papel na may drawing ng dalawang stick figure na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Napangiti si Elena. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan, kundi ang kapayapaan ng loob na mayakap ang kanyang anak sa pagtatapos ng araw na alam nilang ligtas na sila. Habang magkayakap sila,
Biglang tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Nakita niya ang pangalan sa screen, Lolo Ben. "Hello, Lolo Ben?" "Alena?" sabi ni Mang Ben sa kabilang linya. "May tumawag dito sa foundation kanina. Nabasa niya sa dyaryo ang tungkol sa atin." "Sino po?" Narinig ni Alena ang pagbuntong hininga ni Mang Ben. Isang buntong hiningang puno ng kahulugan. Isang babae, umiiyak. Sabi niya, niloko raw siya ng asawa niya. Kinuha ang lahat sa kanya. At ngayon, hindi niya alam kung saan magsisimula. Napatingin si Alena kay Angelo, na ngayon ay masayang naglalaro sa sahig ng kanyang opisina. Hinaplos niya ang buhok nito. Tumingin siyang muli sa malawak na syudad sa labas ng bintana. Isang syudad na puno ng mga kwento, puno ng mga pusong nasaktan na naghahanap ng liwanag. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na puno ng galit o paghihiganti. Isang ngiti na puno ng layunin. "Sabihin niyo sa kanya," sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado at handa na. "Napapunta na ako." Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ng paghihiganti ni Alena at nagsisimula ang kanyang bagong misyon na magbigay ng pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Babaeng Itinulak sa Dagat. Ang bawat minuto na inilaan ninyo upang pakinggan ang kanyang paglalakbay ay isang karangalan para sa akin. Ang pagsulat sa kwento ni Alena ay isang karanasang puno ng matitinding damdamin. Kasama ninyo, naramdaman ko ang kanyang pighati, ang kanyang galit at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa ating lahat na gaano man kadilim ang gabi ng pagtataksil, laging may sisikat na araw ng pag-asa. Ito ay isang testamento sa walang kapantay na lakas ng isang ina at sa kakayahan ng puso ng taong nasaktan na gamitin ang mga abo ng nakaraan upang magtanim ng isang hardin para sa kinabukasan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa bawat kabanata. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Sabik na sabik akong mabasa ang bawat isa. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwentong magpapatibok ng ating mga puso. Nagmamahal, kilig bawat sandali.